Vice President Sara Duterte, dumalo daw po sa hearing. Ano to mga sangke? First time ba niya dumalo sa hearing? Well, tingnan po natin. Alright, magandang oras po sa inyong lahat. This is me, Sangke Janjan. I'm back dito sa ating YouTube channel. At syempre, yung mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys. Alam nyo na ang inyong gagawin para lagi po kayong updated sa mga komentaryo po natin, sa mga opinion natin, sa mga vlog po natin dito sa YouTube at sa Facebook. So, i-subscribe nyo na po itong ating YouTube channel. Yung mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so guys, pag-usapan po natin ngayon, mga sangkay, itong si VP Sara. Kasi, dumalo daw po sa isang hearing. Pero, pinuna daw po ito ng prosekusyon. Ano mayroon? So, tingnan po natin ito, mga sangkay. Kasi, alam nyo naman itong si VP Sara, umiiwas po ito sa pagdalo ng mga hearing, kagaya po ng impeachment hearing noon doon po sa House of Representatives at maging sa impeachment trial ngayon, hindi po talaga siya dumadalo. At ang tingin ko dyan, mga sangkay, part po yan ng strategiya ni VP Sara. Alright? So, ngayon, mga sangkay, eto, dumalo daw po eh. Ano to? First time bang dumalo? Okay, tingnan natin. Yung deferment of arrest warrant ay isa sa mga bagay na hiningi namin sa korte, no, na wag muna siya mag-issue habang dinidinig pa itong usapang ito nga tungkol sa jurisdiction. At masasabi ko lang, ang issuance of a warrant is an exercise of jurisdiction. Meaning, para makapag-issue ang korte ng isang warrant of arrest, kailangan meron siyang jurisdiction. Kasong kriminal ang kinakaharap ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Kaugnay ng 3 counts of grave threats na isinampa laban sa kanya ng Department of Justice. Okay. Kinokontra ito ngayon ng kampo ng bise sa pamamagitan ng motion to quash o hiling na mabaliwala o madismiss ang kaso. Nakapaloob rin dito ang hiling na ipagpaliban ang paglalabas ng arrest warrant laban sa pangalawang Pangulo. So, naninilikado pala ngayon si VP Sara na mapaslak din po sa kulungan o maaresto, mga sangkay, dahil nga po tungkol po ito sa mga pagbabanta niya. No, ito yung sinasabi ko noon pa man, mga sangkay, na ang problema po talaga ni VP Sara, hindi niya po nababantayan yung kanyang sarili. May mga times, no, parang may mga times, mga sangkay, na sobra po yung mga sinasabi niya, hindi po siya nakakapag-ingat. So ngayon, mga sangkay, inaani po niya kung ano po yung kanyang mga sinabi po noon. Kasi ngayon, parang bumabalik na po ito sa kanya eh. No? Biruin mo, may final na pong kaso sa kanya at dahil po sa mga pagbabanta na yun, binabalikan na po siya ngayon at posible pang maaresto anumang oras. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni VP Sara, walang jurisdiksyon ng korte sa kanyang kliyente dahil ito ay isang impeachable official. Yan din ang sentro ng kanilang inihaing manifestation sa husgado na humihiling na magsagawa muna ng oral arguments patungkol sa issue ng jurisdiction. Kung pwedeng kasuhan at sampahan ng kaso at ipa-aresto pa nga. No? Kunyari, ang isang vice presidente habang nakaupo pa siya, maski na impeachable officer siya, yung ibang impeachable officers din, ganun din ba? Pwede rin pala silang makasuhan. So it's possible na it might open the floodgates, no, to lawsuits against impeachable officers. Ngunit para sa isa sa miyembro ng prosecution team ng umuusad na impeachment trial ng bise, Ano ibig niyang sabihin? Pwede siya may saksakin ngayon tapos wala akong accountability? Yung po nga pangalang Pangulo. Yun yung basic logic po ng question eh. At ng kanila pong posisyon dyan eh. Di ba? Na pagka, ibig sabihin, gagawa na lang ng kung anumang krimen. Grave threats man yan, alarm and scandal man yan, and worse, di ba? Pagpatay. Hindi po ba? At yan yung sasabihin mo. Sasabihin mo, everyone else, all impeachable officers can be charged. No, my answer to that is, yes, they will be charged. Okay. So, malinaw naman yun, mga sangkay, no? Paliwanag ni Congressman na hindi porket impeachable ka, lusot ka na sa kung anumang kaso. Kasi yung paliwanag nga po niya, kung halimbawa gagawa na talaga ng masama,
Hindi naman ibig sabihin nun na hindi ka po pwedeng makasuhan dahil nga po doon. Pero, ganun pa man mga sangkay, wala pa naman pong nangyayaring masama. Kumbaga, ano to eh? Kailan ba niya sinabi yan mga sangkay? Kumbaga, kwento po yun ni VP Sara at that time. 'Di ba? Nagbanta siya. Pero yung banta na yun, mga sangkay, kumbaga, ang paliwanag po dyan ng mga Duterte supporters ay conditional. Ibig sabihin, kung may mangyayari pa sa kanya, saka lamang mangyayari yun. Yun yung sinasabi mga sangkay na hindi yun pagbabanta. Kasi yung pagbabanta, yung direkta mong sinasabi na yayariin kita nang walang kahit na anong rason. Yun daw, mga sangkay, sabi, kapag may nangyari pa daw po kay Vice President Sara Duterte, saka pa lamang po mai-implement o magte-take ng action yung ganong klaseng sinabi ng Vice President. Pagka meron ho silang aktual na ginawang krimen, even during the course of their term. Ayaw namang makipagpalitan ng argumento ng abogado ni VP Sara sa kongresista at nilinaw na kine-question lamang nila sa korte kung nasusunod ba ng tama ang mga nakatakdang batas at proseso. Bagay na parte ng legal remedies na po pwedeng gamitin ng isang akusado. Samantala, may puna rin si House Prosecution Member Representative Terry Ridon matapos samahan ni VP Sara ang kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa Davao City Regional Trial Court para sa pagdinig sa kasong grave threats. Ganun din, no, mga sangkay? Bagamat hindi obligadong dumalo ang pangalawang pangulo sa impeachment trial, naniniwala ang panig ng prosekusyon na dapat nitong harapin ng mukhaan ang paglilitis. Meron po nga selective attendance, yung po nga pangalang pangulo, no? Naasar sila. Kasi doon, dumalo. Pero yung mga hearing na ginawa nila, hindi daw po pumunta si VP Sara. Of course, the proceedings of her brother matters, no? Kasi syempre kapatid niya ho yun. Pero I think the more important proceeding for her would be her own grave threats proceeding at the Senate impeachment court, no? But the way that she displayed her loyalty or her obligation to her sibling should also equate the obligation that she need to perform by facing the charges hurled against her. Yung obligasyon niya naman sa taong bayan, hindi ho natin nakita yon dahil hindi ho siya pupunta at hindi ho siya pumunta. Tuluyang kinasuhan si VP Sara ng DOJ dahil sa umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang aligasyon ay isa rin sa ginagamit ngayong batayan ng prosekusyon. Okay, so yan, mga sangkay, no? Posible daw pong maaresto si VP Sara at any moment. Dahil nga po sa final na kaso laban po sa kanya. Pero ngayon, wala pa pong update. Pero humihiling po sila sa korte na kumbaga tingnan kung kailangan ba talaga silang mangialam o wala silang jurisdiction dyan. Kasi syempre, korte pa rin naman po talaga magsasabi. At ito si VP Sara, parang presidente din po mga sangkay. Kaya nga po siya humaharap din po yun sa impeachment. Alright? So, well, kayo, ano sa tingin nyo mga sangkay tungkol dyan? Comment down below. DDS ka man, Dilawan ka man, Maka Marcos, sige, mag-comment po kayo. Mag-debate po tayo sa comment section. Alright? So, mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.